Ito ang mga kondisyon para sa leader ninyo. Una, mula ngayon, bawal na siyang gumamit ng anumang nen at nen ability. Pangalawa, dapat... Talaga bang kontento na ako nito? Kapag dinurog ko ang ulo ng spider, hindi na sila makakalakad pa. Yun ang inakala ko. Pero... Wala akong halaga kahit kanino bilang isang hostage. Yung mga sinabi niya, sinasabi lang niya totoo. Kaya pa rin gumalaw ng spider kahit wala na tong ulo. Hindi ang leader nilang nagdidikta ng kapalaran ng grupo. Kung kinakailangan, iiwan ng mga miyembro ang namumuno sa kanila. Yun ang paraan ng Phantom Gang. Kahit mawala ang leader, hindi garantisadong babagsak ang iba dahil ang bawat isa sa kanila ang spider. Pero paano kung mali ito at mauwi lang lahat sa wala? May iba pa bang pagpipilian? Wala akong nakikitang solusyon sa kagipitang ito, kundi isang himala. Wala akong maisip. Tama, ito na lang ang natitira. Sa ngayon ito ang gusto kong gawin. Kailangan ko silang iligtas. Yun ang pinaka-importante sa akin. Tama na yun. Ayoko nang mawalan pa ng mga kaibigan. Ayoko na. Pangalawa, hindi na siya pwede makipag-ugnayan o sumama sa mga miyembro ng Phantom Gang. Yun ang dalawang kondisyon ko sa kanya. At para mapilitan siyang respetuhin ang mga kondisyong yun, ipapatupad ko sa kanyang batas ng Arbiter Finger, judgment chain ko sa puso niya. Okay lang ba yun sa'yo, Pakunoda? Ikaw ang magpasya kung katanggap-tanggap yun. Okay na yun. Ikaw naman ang sunod ngayon, Pakunoda. Una muna, kailangan pagpatak ng hating gabi, napakawalan mo na si Nagon at Killua. Kailangan makabalik sila ng walang galos. Pangalawa, hindi ka pwedeng magbahagi ng anumang impormasyon tungkol sa akin kahit na kanino. Kung wala kang tutol doon, gagamitin ko na rin ang judgment chain ko sa'yo. Wala akong tutol. Melody, kung sakaling kinukontrol ng isang manipulator si Nagon at Killua pagdating nila dito, masasabi mo ba sa tibok ng puso nila? Posible. Nakita na kami ni Killua at alam ko kung anong normal na tibok ng puso niya. Kaya masasabi ko kaagad kung may nagbago ba doon o wala. Sapat na yan. Bago ang palitan ng mga hostage, may ilang bagay akong gustong sabihin. Kurapika, alam kong sa kabila ng determinasyon sa mukha mo, litong-lito ang isipan mo. Bakit pumunta na mag-isa dito si Pakunoda? At kung talagang walang awa at kasing sama ang inaakala mo sa mga Phantom Gang, hindi dapat posible ang kasunduang ito. Yun ang realidad. Kayo talagang dihado sa sitwasyong ito. Solid ang mga batas ng Spider. Tanggap yun ang leader nila ng buong buo. Pero ganun din ba yung iba? Ito na lang babaeng ito. Mukhang iba siya. Ang babaeng ito na kumakatawan sa isang bagay na pinakakinamumuhian mo sa lahat ng buong buhay mo. Napunta rito ngayon sa parehong dahilan na nagdala sa'yo sa puntong ito. Wala siyang ibang ninanais, kundi ang iligtas ang kasamahan niya, ang kanilang leader. Alam kong napagtanto mo na rin ang bagay na ito, hindi ba? Ngayon, bumalik ka na sa mga kasamahan mo at ipaliwanag sa kanila ng mabuti ang magaganap na palitan. Pagkatapos nun, gusto kong dalhin mong 2 bata sa Lincoln Airport bago maghating gabi. Wala kang isasamang iba, hindi mo rin sasabihin sa iba kung saan ka pupunta. Naintindihan ko. Pahig ako sa kasunduan. Ibalik mo na ako sa airport. Hindi ka man lang ba magtatanong? Alam mo naman kung sino talaga ako, hindi ba? Hindi ka man lang ba kinakabahan? Hindi ka ba nababagabag sa kasunduang ito? Talaga bang naniniwala kang ibabalik ko sa inyong leader ninyo? Oo. Dahil kung may intensyon kang lokohin ako, hindi mo itatanong sa akin ang mga bagay na yan. Talaga bang tingin niya papayag nila kami basta sa mga ganong klaseng kondisyon? Sabihin mo na kung saan, Pakunoda. Ililigpit muna natin ang mga kasama niyang bata tapos siya lang susunod natin. Ipipilit mo talaga yan? Talagang ipipilit ko.
Kapag hindi mo sinabi kung saan, hindi ka namin paalisin. Hindi ko sasabihin sa'yo kung saan ako pupunta at lalabas ako dala ang mga bata nang walang ibang kasama. Huwag kang makialam. Makialam? Ako ba kayo nakikialam sa grupo natin? Ganun ba, ha? Lumakad ka na, Pakunoda. Kami nang bahalang pigilan ng mga tututol. Pigilan kami. Nagpapatawa ka ba? Kung yan ang gusto nyo, sige. Mukhang nalog ang mga ulo nyo at kailangan nyo masaktan ng konti para matauhan eh. Malamang natalo sila sa laban at kinukontrol na ng gumagamit ng kadena nung dinatnan natin sila kanina. Kaya sila ganyan magsalita. Akong bahala, pilit ko ilalabas sa kaninang totoo. Talaga bang hindi nyo naiintindihan? Ha? Kung bakit gustong umalis si Pakunoda nang hindi nagpapaliwanag at gusto kayong pigilan ni Machi? Talaga bang mahirap para sa inyo intindihin ang iniisip nila? Sa tingin niyo ba talaga kinokontrol sila kaya sila ganyan? Gusto lang naman nilang iligtas ang leader ninyo kaya nila nagagawa yan. Yun ang kagusto mong iligtas ang isang kaibigan. Mahirap pa talagang intindihin nyo, anak! Tumahimik ka dyan, pwede ba? Sinasabi mo lang yan dahil gusto mo lang makalis. Hindi ko sinabi yan para iligtas ang sarili ko. Mawi mo yun! Eto na naman kami. Hinahamon mo ako, bata. Kung may problema ka, sige lang. Subukan mo lumapit dito at makikita mong hinahanap mo. Kung gano'n manigas ka, bahala ka, hindi ako lalapit dyan! Iba si Kurapika ka sa inyo. Kahit gano'n pa kalalim ang galit na nararamdaman niya para sa isang tao, hindi siya nawawala ng kontrol at mas na napapatay. Kapag nangako siya at sinabi niyang gagawin niya, sigurado, tutuparin niya yung kahit anong mangyari dahil may isang salita siya. Kaya naman, pagkatapos siya makilala ni Pakunoda, naunawaan niya yon. Basta sundin niyo mga kondisyon niya. Sigurado ibabalik niya ang leader niyo. Akala mo na iintindihan mo ang sitwasyon namin? Hindi namin hinihingi ang opinion mo. Kaya huwag ka makialam sa amin. Tama na yan. Sige na, pabayaan niyo na si Pakunoda. Ba't di ba naman ikaw kakampi sa kanila? Shal, sa ngayon, anong tansya mo ang pinakamalalang pwedeng kalabasan nito? Napatay na pala ang pinuno natin. Tapos kinokontrol pala ng kalaban si Pakunoda. Hindi natin mahanap ang gumagamit ng kadena at saka makakatakas ang hostages. Yun na siguro ang pinakamalalang posibilidad. Hindi, tingin ko mali ka. Ang pinakamalalang pwedeng mangyari, lahat tayo ay mamamatay at mamamatay kasama natin ang spider. Kung para sa sinabi ko, napakaganda pa nung inilarawan mong posibilidad. Mali ba ako? Hindi, tama ka nga. Wala akong pakialam sa mga dahilan ninyo, pero masyado niyong inaasa lahat kay Pinuno. Kapag tumiklop ang spider dahil sa ginagawa niyo, yun ang pinakamalaking pagtataksil na pwede natin gawin kay Pinuno. Kapag ganitong puro alitan ang ginawa natin, hindi malayong mangyari yon. Huwag kayong patadala sa sitwasyon. Hayaan yung gawin nila ang gusto nila. Hayaan yung dalhin ni Pakunoda ang mga bata. At kapag hindi pa rin nakabalik si Pinuno pagkatapos nun, tapusin natin ang mga miyembro kontrolado ng kalaban at magsimula tayo ng panibagong spider. Okay lang sa akin yun kung sa ganun lang kayo makukontento. Pero, sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang na hindi ako kinokontrol ni Numan at hindi ako madaling patayin. Ano ba yon? Pakausap sa mga hostage. Dahan-dahan naman! Okay lang ba kayo? Kompleto ba silang nandyan? Oo, nandito pa silang lahat. Ano ba? Aayon na kami sa gusto mong mangyari. Hindi mo na sila susundan? Pwede mo nang gawin yun ngayon dahil wala nang paraan yung gumagamit ng kadena para malaman kung may mawawala sa atin dito. Tigilan mo ako. Kapag sinundan ko sila, alam kong pagtutulungan niyo akong pigilan. Okay na sa akin yung maghintay sa ngayon. Kapag hindi bumalik dito sa Pinuno, umanda ka na. Dahil ikaw ang uunahin ko. Sige lang. May naghihintay sa inyong airship dyan. Alam na ng piloto ang gagawin. Tulad ng napagkasunduan, silang tatlo lang ang dumating. Hindi sigurado hanggat hindi umaangat ang airship. Kaya maging alisto kayo. May nakikita akong isa pang parating. Ano? Si Hisoka? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakatakas? Oh, relax ka lang. Nag-iwan ako ng kahalili ko sa hideout. Bilisan mo lang. Kapag nagbalat kayo ako ng hindi gamit ang mga karayom ko, 4 hanggang 5 oras lang yun magtatagal. Ano bang binabalak mo? Pasakayin mo ako sa airship kasama ng mga ito. Kapag hindi ka pumayag, hindi mo na makikita pang boy Sinagon at Kilua. Walang iya ka. Joke lang yun. Manghihinaing ako sa potensyal ng 2 batang ito pag nagkataon. Ang tanging pake ko sa pagpunta dito ay ang Pinuno. Kapag pinakawalan mo siya, pababayaan ko na rin kayo ng mga kasama mo. Gusto ko lang siyang makalaban. Wala na ako ibang habol.
Kilua, itapat mong telepono sa may puso mo. Huwag ka mag-alala. Walang diferensya sa kanya. Okay na! Simulan na ang paalitan! Kapag nakipag-ugnayan ka sa sino mang miyembro ng Phantom Gang, mamamatay ka. Ngayon, mararanasan mo ng sakit ng mahiwalay sa mga kasama mo at mawala ng tahanan. Napakatagal kong hinintay na dumating sa akin ang pagkakataong ito. Kaya, gawin na natin. Hindi ko na kailangan to ngayon. Hindi na to maituturing na alitan sa pagitan ng magkagrupo, kaya hindi mo na kailangan pa magpigil. Hindi na nga. Hindi ka pala totoong miyembro kaya okay na. Hindi kita pwedeng labanan. O mas tamang sabihin na wala na akong kwentang kalaban sa katayuan ko ngayon. Alam mo kasi, ginamit ng isang yun ang judgment chain niya sa puso ko kaya hindi na ako makakagamit ng nen kahit kailan. Pwede na raw tayong umalis. Talaga? Bakit ganun? Bumalik na lang basta si Hisoka sa airship nang hindi nakikipaglaban? Malamang nung nalaman ng leader na hindi pala tunay na miyembro ng Spider si Hisoka, na ipaliwanag lang tungkol sa mga kadena ko. Hindi na nakakagulat na nawalan siya ng interes nang malaman niyang hindi na nakakagamit ng niya ng gusto niyang makalaban. Ano? Hindi talaga tunay na miyembro si Hisoka? Oo. Paano ka nakatakas doon? May kaibigan ako magaling sa pagbabago ng anyo. Pero huwag mo nang alalahanin yun. Nawalan na ako ng interes na bawian ng buhay si Cloro. Hindi kasi ako interesado sa mga sirang laruan. Pwede ka nang umalis dyan. Thank you. Siya nga pala, baka gusto mong malaman, ang sabi sa totoong hula ko, ang date namin ni Pinuno dapat tatapat sa araw ng Martes. At sabi ron, sa oras na iwan ko ang Spider, dapat nangalahati na ang bilang ng mga miyembro. Mukhang unti-unti nang nagbabago ang mga kapalaran natin. Pasensya na kayo. Dahil sa akin, nalagay kayo sa panganib. Nagamit mo ang kadena mo sa leader nila, tama? Oo. Pero, alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Yeah. Nasaan ang Pinuno? Hindi na siya makakabalik dito. Tama na! Magpaliwanag ka! Huwag ka na magpasikot-sikot pa! Kapag hindi ko nagustuhan. Huwag kayo mag-alala. Mauunawaan niyo lahat. 6 na bala na lang ang kaya kong ibaril ng sabay-sabay. Sapat na yon para sa 6 na orihinal na miyembro. Fatal, Finks, Machi, Nobunaga, Shalnar, Franklin. Sabihin niyo nga, nagtitiwala ba kayo sa akin? Hindi. Posible kayang Paco. Teka! Kinokontrol ka ba na gumagamit ng kadena? Finks! Magtiwala ka. Si Paco yan. Ang mga alaala ko, ang mga damdamin ko, iiwan ko na lahat sa inyo. Pakiusap. Bayaan niyo sa akin na magbukas ito. Paco! Wala na siya. Ano bang nangyayari dito? Ako na magpapaliwanag. Nauunawaan ko na ang lahat. Si Pakunoda. Gusto ko sana hindi na muna bumaba ang lagnat ni Kurapika.
Oo nga. Teka, tama ba narinig ko sa'yo? Kasi ayoko nang kalabanin pa ni Kurapika ang Phantom Gang. May naisip ako nung sinabi sa atin ni Kurapika ang nen abilities niya. Tingin ko kung talagang ang pagiganti ang habol niya, dapat ibang mga abilidad na lang pinili niya, hindi ba? Tingin mo? Naisip ko kasi kung talagang gusto lang niyang ubusin silang lahat, bakit kailangan pa niya mag-isip ng kondisyon at ikadena mga puso nila? Mali ba ako? Pwede yun, kung isa lang ang kalaban niya. Kaya lang kasi, kalaban niya lahat ng spider. Kapag minahuli siyang isa, hindi niya pwedeng tapusin agad. Kakailanganin din kasi niya makakuha ng impormasyon tungkol sa ibang kalaban. Oo nga. Ewan ko pero, para sa akin, sakto nga para sa paghihiganti ang mga abilities niya eh. Ganun ba? Maaaring yun nga ang una niyang layunin pero nagbago na siya ngayon. Alam ko, meron akong mga kaibigang tulad ninyo. Pero tama ka rin sa sinabi mo kanina. Mas gusto ko din na maglaylo muna siya. Ngayong hindi na makakabalik sa kanilang leader nila, lalo lang magkakaroon ng dahilan ng mga taga-Phantom Gang na huntingin siya. Oo. Kaya dapat mas lalo tayo mag-ingat pagpunta natin sa auction. Tungkol dun, may iba tayo ng usapan. Yung sinasabi mong super sikretong plano mo para sa Greed Island. Siguruhin mo okay yun dahil yun na lang ang natitira. Oo. Pero gaya ng sabi ko, 50% lang ako sure dun. Sinungaling to. Sabi mo nung una 70%, di ba? Yun pala. Maganda nga yung naisip mo. At sa ngayon, mukhang yun na nga lang ang pag-asa natin. Practical pa yan at malaki ang potensyal. Oo, sa tingin ko yung plano mo, 80% ang tsansa. Talaga? Oo, kaya yan. Magaganap ang auction sa Hall B. Banda ron, nakikita ko na. Wow! Bakit nandito yung dalawang asungot na yun? Malay ko ba ano? Bakit kayo biglang tumakbo? Ni hindi niyo kami binate, tama ba yon? Hindi maganda to. Huwag kayong matakot. Wala kaming masamang balak sa inyo sa ngayon. Hindi namin kayo pwedeng galawin dahil hindi pa namin pwedeng galawin ang gumagamit ng kadena. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tinutukan niyo ng patalim na gawasanin ng puso ng pinuno namin, hindi ba? Habang nandun yun, delikado siyang hamunin. Pero bakit? Di ba baliktad dapat? Okay din yung may kasamang hindi komplikado mag-isip. Hindi siya takot magtanong ng diretsahan. Dahil kadalasan, hindi nawawala ang nen ng isang nen user na namatay na. Lalo na ang nen na bunga ng matinding emosyon tulad ng galit at pagsisisi. Kapag hindi na patahimik, maaaring manatili ito sa mundong ito ng napakahabang panahon. Madalas, aaligid ito sa taong nagdulot ng mga emosyong ito. At sa kaso ng mga hindi nakakagamit ng nen, tulad ni pinuno ngayon, nakakalunod ang ganong enerhiya. Kaya minsan mas nakakatakot pang naiwang nen. Yun ang dahilan kaya wala kaming magagawa. Sumobra na ba ang pagdaldal ko? Oo, alam ko. Hanggang doon na lang yon. Hindi ako magkakamaling banggitin na may mga nen user na nakakatanggal ng nen na nilagay sa iba. Silangan ng direksyon. Kaya tapos na kami sa inyo. Hindi nyo na kami kailangan takbuhan pa. Pumunta lang kami rito para mag-enjoy sa magaganap na auction. Yung ibang mga miyembro gusto na magsiuwian. Sandali lang. Kumusta si Miss Pakunoda? Wala na si Pakunoda. Ganun pala. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi pa kayo tumakas? Bakit kami tatakas? Sugatan ako kaya madali niyo lang ako matatakasan. Kung tatakas kayo, mawawalan na ako ng pantubo sa pinuno namin. At pwede na siyang tapusin ng gumagamit ng kadena. Kaya bakit hindi pa kayo tumakas? Kaibigan niyong gumagamit ng kadena, hindi ba? Yun nga mismo ang dahilan. Kaibigan namin siya kaya bilang mga kaibigan niya ayaw namin siya makapatay. Kung maayos naman ito ng walang gulo, mas gusto na namin yun. Bakit po? Tara na, Gon! Si Paco. Ginusto niyang magpasalamat sa inyong dalawa.